Yan, nandito tayo sa phase 3. And good morning nga pala sa mga client owner namin, kay Ma'am Myra at kay Sir Joshua doon sa kabilang project. Yung pinababa na natin itong ating mga PVC roof na binili natin sa Wilcon. Yung sa color niya hindi naman issue kasi meron po tayong ceiling dyan. Nasa ibabaw naman siya. Just in case, pwede naman din pong pinturahan to. Yung magiging stock file natin ito, kasi pang dalawahang unit na to, dito na muna, dito maluwag eh. Ay, si Master Jojo, good morning. Rusty, good morning. Good morning. Yan. Bali dito, schedule for roofing framing dito sa harapan. Yan, naayusin pa to, tatanggalin, tapos aayusin pa yung kanyang pinagsinsilan para maganda yung latag ng tubular framing. Okay na rin tayo rito sa steel decking natin. Schedule for ano na rin po to, buhos. Pero ang gagawin namin dito, titibagin muna namin to kasi nauhuli lagi itong pader na to eh. Tanggalin muna namin to, i-demolish namin pati ito banda. So pag na-demolish na natin yan, pagka baklas nito, dire-diretso na yung plastering kasi nauuna muna to eh, diba? Bali ito po kasing part na to, after na tanggalin po yung mga panukod to sa curing time, bali ito pa yung aasikasuhin. So ang gagawin namin ngayon para mabilis, tatanggalin muna namin yung existing wall for expansion, tsaka yung dito sa TNB kasi balang araw malilipat po to. Yung pintuan nito doon na po ilalagay, tapos ito asintadahan na namin yan, bablock na natin. So ito muna yung update. Start na sila rito for roofing framing. So medyo ano lang to, medyo tricky lang kasi may nauna na. Yan na. Sa kabila tayo. Air fryer. Yes, Sandy, good morning po. Good morning. Yan, kahapon pumunta rito si client. Yan, hindi na kami nagkita. Yan, meron siyang daladalang mga appliances. Hey Richard, good morning po. Good morning. Ang dami rin. Oo. Ano to, aircon? May aircon, no? Indoor and outdoor unit, PCL. Tapos meron siyang water dispenser. So pull out po muna yung mga ganitong klaseng mga personal na gamit na para sa bahay ay hindi pa po nabibilang dito sa renovation. Ang pull out po muna natin to. Ito yung sinasabi ko kanina doon sa kabila. Bali, nahuli po yung pagbabaklas nito. Update naman dito sa nagawa sa taas. So ito na yung tiling. Yan na. Siroho na lang. More on siroho na lang talaga. Hindi na lang. After nito, pwede na kami sa ceiling. Tapos partition na. Sa partition, 1 bedroom, pero may separate siya na area para dun sa walk-in closet. May cabinet dito, may cabinet sa kabila, plus sliding door sa gitna. So sa mga nanonood dito sa aming YouTube channel, nabanggit ko may toilet and bathroom nung una, pero hinabol ni Sir, pina-revise niya po agad sa amin. So okay na po sa kanya na wala ng TNB rito. Or CR or common room, wala na. Time check. Tuloy-tuloy lang yung installation ng tiles dito. Ayan. Tapos sa mason, ito nga pala, isama ko, hindi pantay oh. Yan, parang nakatumba siya sa gawing kaliwa. So papantayin na lang po namin ito, palitada. Yan yung kakapal no? Tapos doon naman, ganun din kakapal dito sa dulo para maganda tingnan. Kaya ito yung mga tubulars namin para sa para sa roofing framing sa harapan ng bahay. Bali pang 2 unit na po ito. Ayan.
So bali PVC roof lang po muna tayo. PVC roofing gawa ng yung parang ganito. Ito nakita ko rin to sa Wilcon corrugated, pero may mga downside kasi yan eh. Kaya kung bakit mas maganda na yung long span type yung gamitin, yung rib type. Yun lang po kasi yung allow dito para mabawi mo si construction ban. Mahirap din ho kasi isugal na yero porque hindi nakikita ng mga inspector or engineer. E paano kung mag-check sila? Panigurado malaking trabaho para palitan lang ng PVC roofing. Bumalik tayo rito sa kabila. Dito si Poy. Good morning, Poy. Good morning. Kaya pinapa-umpisahan na po natin to. Siya pala para hindi umakit yung vibration nito paakit doon sa taas kasi naka-tiles na. Papagrinder muna natin to. Yan yung mga matatanggal. Yung part na yan. Saka dito. Yan yung mga madudemolish. Yan, nakikita nyo na yan sa mga part ng video namin. Pero ito, hindi po namin to pinatatanggal. Suporta po to ng taas. Yan, suporta. Buti sana kung hindi tatanggalin to, pwede natin tanggalin to. Yung part na to. Kung hindi to tatanggalin. Okay na muna tayo rito sa Lumina. Si Kuya Dindo, mamaya na natin dadaanan doon sa project natin sa Phase 6. Yung malapit na matapos. Sa ngayon, papunta muna tayo ng Riego de Dios project. Yeah. Okay. Yan, papunta tayo Riego de Dios project. Yan, may mga konting kailangan pa si Kuya Rigor. Yan, may mga bibilin pa tayo materyales para doon sa mga pang varnish niya. Kapon naman nakabili tayo ng Pulatite. Yung pauwi na tayo. Kaya ngayon meron na siyang ginagamit, pero meron pa siyang mga sined na materyales sa akin na bibilin muna natin. Yan, konti lang naman. Bali, alalay lang muna tayo sa materyales. Meron naman siya mga pauna na gagamitin doon eh. Dito sa Anya na project natin, malamang traffic dito sa highway mamaya. Siyempre simula umaga hanggang maghapon, yun yung parada ng Tata Usteg. Yan, habang maaga pa dito sa paradahan, yan, pupunta muna tayo rito. Magbibigay na kagad tayo ng update kasi mamaya sobrang traffic na po dyan. Yan. Sakto, nasa lubong natin si Louie. Yan. Yan, bibili muna ako ng materyales, siyempre. Hawak niya na to eh, laser. Good morning, Wee. Good morning. Hey, Bart, morning. Ingat, Wee, ah. Ano na ako? Ay, pakibigay nga to kay ano? Kay Philip. Ito. Okay. Tara. Yan, napaganda pa. Iatid sana natin yung laser muna eh. So ako, didiretso na ako doon kay Ma'am Melanie. Bibili muna tayo ng kailangan ni Rigor para hindi na tayo magpabalik-balik. Tara. Dito na tayo sa hardware ni Melanie. Bali mamaya, matraffic na po dyan. Pero mamaya hapon pa naman yun. Ito yung mga binili natin. Yan, iba't ibang number ng liha. 150, 240 at saka 100. Tapos oil-based tinting color, burnt amber at saka rosena. Yan, rosena. Isang galon ng paint thinner. Karagdagan 2 galon pa ng sanding sealer at saka 2 clear glass lacquer. Yan. Para pagdiretso natin sa Riego, dala na kagad natin. 4,045. 4,645. Ayan. Riego de Dios project tayo. Maaga tayo mag-update dito. Yung kadalasan, minsan minsan hapon tayo nag-update dito para marami na nagawa. Kasi syempre pag maaga, kung ano yung napanood nyo kahapon, halos ganun lang din naman yung makikita nyo. Yan, break time muna. Carol, good morning. Hey Philip, good morning. Good morning po. Puti-puti natin ah. Nakita yung kampadose kay dami mga bulbul. Sige, tama yan. Hello, good morning Lag. Good morning. Kay Kuya Ricar, good morning Kuya Ricar. Morning boss. Bali ito yung materyales na na mga binili natin kay Ma'am Melanie. Ayan na, baba na. Louie, good morning. Good morning. Kakasalubong si Louie kanina, binati ko na yun.
Yan bali, may nakalimutan tayong bilhin yung epoxy primer. Kasi ubusan na nga tayo ng epoxy primer. Pabalik na lang ako rito. Yan, maganda naman yung biyahe palabas eh. Dire-diretso. So yung mga gate wala pang primer. Tapos yung mga yung ginawa nating handrail dito kahapon niya wala pa. Pero may ano naman tayo dyan, may pangmasilya. Si client nga pala, syempre tinatanong natin kung ano yung magiging combination ng color ng pintuan. Lalo-lalo na kapag kagawa sa kahoy. Tapos lalo-lalo na rin kapag may design kagaya nito. May design siya kagaya ng ginawa natin doon sa project sa Phase 5. Sabi ni client, para simple lang, wala na pong ibang kulay ko hindi varnish lang. So natural varnish, yun lang, natural varnish lang tayo rito. Yan lahat. Bumalik tayo rito sa Melanie Hardware. Dito lang naman yan sa Paradan, halos magkasing lapit lang sila ng Riego de Dios Subdivision. Yan, dalawang coat saver na epoxy primer at isang galon ng lacquer thinner. $2,050. Tara. Epoxy ano yan kuya ha? Epoxy primer. Yung mga susunod na bibiling ko rito mga karaos, yung pintura na po ng pang exterior. Yan, kukulayan na po natin yan. Matapos lang po tong masilya rito. Ito na yung isusunod yan dito banda. Yan, tapos ito i-schedule na natin ng hakot. Sobrang busy nung kausap natin dito. So, bali, babalikan na lang po daw niya to. Yung galon ng wall pati, nilagyan ng speaker ni Louie. Stig. Ayan, dito na magkano si Louie, magtatrabaho. Dito muna sa second floor area. Yung tiles na gagamitin dito 60x60 na glossy, tapos may haspe siya, combination ng gold and light color ng blue. Yan yung makikita natin dito. Tapos may niche, tapos shower set with shower heater, multi-point, water closet, lavatory. Yan yung finish. Then LED wall mirror meron tayo dyan. Gabay. Yan, pinapaasikaso na po natin to kay Bilog. Yan. Plastering. Tapos yung ilalim nito naka-tiles. Yan. Naka-tiles para malinis na. Pero ito matatanggal to syempre. Pag nilagay na yung lababo tsaka yung cooktop. Kasi itong part na to, kakaroon din ng tiles to. Ito muna yung update natin dito sa Riego de Dios project. Pupunta dyan sila Master Batang, susukatan na yung para sa bar counter. Tapos install kapag nakabit nila. O papapunta naman po si client na magsusukat naman ng granite. Tara. Yan, na-provide na natin yung mga kailangan nila. Si Louie naman may tiles na gagamitin dito. Yan yung sa tiles, alalay lang tayo dyan. Tapos sa adhesive yan, marami. Kaya marami pa dyan para sa mga TNB. Bale ito mga karos, papunta tayo ng Phase 6 project ngayon. Nandun ngayon si Master Jojo para sa alignment ng mga pintuan sa second floor. Hindi nga pala binago yung mga pinto doon at saka doorknob, tsaka yung mga hinges. So i-align na lang para mas maganda po yung pagbukas at saka yung pagsara. Kaya update na rin tayo doon sa mga gagawin pa at nagawa. Yan, dadaan muna ako kila Master Batang. Sa kanya kasi manggagaling yung aluminum. Bali yung aluminum cladding ang ipambububong po natin dun sa canopy na ginawa natin sa may corner extension area. Tara. Pre, good morning. Shout out yan! Kay ma'am yan sa Saan ka? Bacoor! Sa Tapat ni Borabilla. Tapat ni Borabilla ang bahay. Ay, Joel.
Ayan, ano ka pangalan yan, ma'am? Akala ko yung sa ano na to. Sa Riego de Dios. Hindi, pag-usap. Ito pare, nandito ako para mag-sketch. Mag-sketch tayo. Tara. Yun na lang. Ano, okay na ba? Nagkasundo na tayo? Okay na? Ayos na. So ito. Isang buo yan. Ano tayo ng plano? 4 meters. Shoutout kay ano? Larry. Kay Larry. Larry, lumapit ka. Okay na tayo rito. Ang gilas eh. Parang pwede yata ito pare. Nagkakamot mo ng likod. Mason yan, di ba? Masom. Sabi niyo, mason. Oo. Masunurin. Masunurin. Wala ka sa kanin. Oo. Lagi lasing. Ano? Laging lasing. Basta boys. Wala papansin. Basta boys. Nalaban na yun sa akin. Ha? Oh, doon po pinapakain kita. Tawag ka sa. APC ang gagamitin natin bubong dyan sa canopy doon sa project natin sa Phase 6. Ah, Yeah, mas maganda to kaysa sa polycarbonate. Tapos hindi pa siya nabubulok. para siyang boy. Ayan na. Nandito na tayo sa Phase 6. Good morning nga pala sa mga client owner namin dito. Ayan, good morning. Ito yung ating APC 70 by 190 cm. So saktong-sakto na po yan dito. Tapos itong part ng trusses, bali pinturado na po siya ng black. Bali mga karos, ang ganda nito dahil pag aluminum, alam naman po natin si aluminum ay hindi po siya nabubulok, hindi siya kinakalawang. Ang downside lang nito, hindi siya pwede sa malawakang area kasi para siyang mag-aalon-alon kapag ito yung ginamit mong bubong. At saka wala pang naiimbento kasi na mahaba nito, malapad at mahaba. So maganda pa rin yung may interlock po siya, yung may joint lock para hindi magkakaroon ng tulog. Pero pagdating po sa mga sidings, yan, mas maganda po to. Isa pa sa downside nito, triple ang mahal nito kaysa sa polycarbonate. Kung sidings lang, okay lang na maglagay tayo ng polycarbonate. Design na rin po kasi siya. Pero kung maglalagay ako ng polycarbonate dito, hindi ho tatagal ang buhay. Baka mamaya mag-report kagad si client. So mas maganda na nagamit na mas magandang materyales para hindi rin po tayo maabala just in case na umulan ng malakas. Tsaka mas matibay po to. Master Lindo, good morning! Good morning! Yun o. Ano yung nagsasabi ito? Ganda na pala nito. Color black yung gabay natin. Hindi naman natin binago to. Wala sa kasunduan namin or sa kontrata na babaguhin natin to. Kagandahan din ito yung framing at saka yung aluminum door na pinalagay ni client dito, black, kaya bumagay. No, kuya, no? Bagay. Bakit nga pala may nakikita tayong parang kahoy dito? Yun, nilibel. Yun, para may kabit na, kuya, no? Ayos. Tapos nagkaroon ng konting dating yung loob ng bahay, no? Nilagyan natin seal gray. Seal gray po siya. Bilinis na lang siya rito. Kaya paakit ako ha. Yan na, yung hagdanan natin. Seal gray yung ginamit namin dito na nag-complement naman dito sa staircase, sa steps ng bawat tiles. Si Master Jojo. For alignment na po pala to. Kasi re-retouch na lang ni Kuya Dindo. Ganda na rin ang ano natin. Kwarto. Ready na. Bali, turn over ko nga pala to na wala po siyang kortina. Yan, ganyan lang po siya. Bali, yung uupa na lang po magpo-provide ng kortina para po dito. Eh, Dindo. Baka kaya pa to. Ay, babaw. Yan. Sige. Sige. Yan, nagbigay na ako ng ano rito ng punch list. Nagbigay na tayo. Konting-konti lang po yung punch list natin. Hindi naman ganun kadami. Yan, laylayan na lang naman. Yung laylayan, di pa natatapos. Laylayan ng hamba, no? Sir, meron pa yan. Ayan, tsaka yung ibabaw ng hamba. Yun na lang naman. Tapos alignment. Jo, check mo na lang kung may iniwan si Louie na text screw. Alam ko marami yung binili ko eh. Baka pakabit ko na yung ano rito.
sa canopy. Dala-dala ko na. Yung sa canopy. Yung dito sa bubong. Yan. Hindi, yung ano, APC, yung aluminum. Ay, baka ano? Oo. Dala-dala ko na. Diyan pasuyo nga ako. Yung ito. Sukatan nila. Thank you. Yan, naglilinis na si Merin. Retouch na lang pala ito. Sukatan ko lang. Sakto. 190 cm. Ah, yan. Dahan-dahan kuya, baka mabali. Makita, di ba? Mas matibay yan. Patanggal na lang kamo yung sticker. Tapos 70, naka-overlap na yan. Yan kasi 70 yung cut eh. Naka-overlap na po siya. Yan. Naka-overlap na ng konti yan. Ito final na. Tapos pinturado na ng puti yan kuya. Kaya pag tiningan dito, white na siya. Di ba? Wala nang touching. Oo. Wala nang retouching. Sir, kung ano natin dyan Oo. Magtatanggal na tayo. Hindi ba maano yan? Hindi ba matawag dito? Ililipat lang naman yung graba dun sa next project natin Ako na magkano nun, sir? Hindi, ito na. Ito na, lipat Oo. natin. Hindi ba siya masisira? Hindi, sir. Hindi. O, tara. Ibay pa yan. Okay naman na ako dito. Unti-unti na po kami ng kalat. Kasi alam niyo naman sinasabi ko, hindi maganda yung bahay. Kahit na malinis na siya, maganda na yung pagkakagawa. Hindi maganda po tingnan kung mga kalat. So ito yung update natin dito. Yung napaka very good na nito. Ang gagawin na lang po rito, linis na lang ho talaga. Yan, yung lalo na rito. Tsaka may konting tile growth pa pala, no kuya? No? Oo, pero madali na lang naman yan. Bali ito mga karakos, after break time po, hapon na naman. Pipick upin namin ni Mrs. yung tiles na kulang para dito sa phase 3 project natin. Siya nga pala mga karakos, shoutout po kay Sir Joffrey Torres Rodriguez. At binabati ko po yung Mrs. niya na si Ma'am Judith Rodriguez. Yan, happy birthday po ngayong paparating na August 28. Yan, God bless, more birthdays to come. At syempre mabuhay pa po kayo hanggat gusto nyo. At syempre maraming salamat na rin sa walang sawang suporta nyo dito po sa aming channel. Yan, happy birthday po ulit. Yan, let's go. Yan, kasama pala natin si Mrs. Tara. Ma'am, thank you ma'am. Salamat po. Ayan, bali ito na yung kulang natin tayo sa phase 3. Ayan. Ganda. Para makompleto na yung sa harapan ng bahay. Yan, pinikap na natin dito. Kung magkulang, dala na lang ako. Sige, thank you po. Yan. Okay mga karos, final update tayo rito. Siya nga pala, hindi ako makakapunta ng Anyana Bel Air East. Gawa ng medyo traffic na po sa Tansa. Ayun, hindi na po tayo makakapagbigay ng update doon. So pinalinis ko na po to, at saka yung doon banda. Yung basura na lang po to. Ang kailangan na lang po namin gawin ay ilagay ito sa black bag. Tapos itong mga matitigas na bagay, meron po kaming tinatapunan po nito. Meron kumukuha sa amin ng mga plywood at saka mga kahoy. Ginagawa po nilang panggatong po. So ayusin na lang po to, i-repaint na lang. Ayan, bumalik tayo rito para sa project update natin dito sa malapit na nating i-turn over dahil pinapakabit ko na rito yung aluminum composite panel yung sa APC. Tapos ikakabit na rin po rito yung sa pinaka downspout. Yung gutter natin dito, ang slope lang ng pinaka downspout na nandito po banda. Diyan lang po sa gilid. Yan, kakabit na ni Master Jojo. Ito ang itsura niya. Kulay puti na siya dito. Kaya malinis na siyang tingnan. Tapos ito, hindi na po natin siya lalagyan ng flashing. Bali silicone sealant na lang po siya. Hindi na namin to nilalagyan ng overlapping. Kasi pagka umoverlap to ng masyadong mahaba, ang downside nito nag-aalon-alon. So okay na yung ganito. Nasa mga 1 cm pwede na po siya.
Tsaka mas tatagal po ang buhay nito compare dito sa polycarbonate. Pwede naman po talaga polycarbonate ang nilalagay dyan. Pwede rin kasi ang magandang sides nun, at least kahit pa paano, hindi lang yung liwanag ang pupunta rito, pati yung din sa taas. Kakabit na ni Master Jojo. Pag kinabit naman po yan, para ka lang din nagkakabit ng bubong. Yan, mas matibay, mas tatagal ang buhay. Medyo hindi siya nag-absorb ng init. Ang maintenance lang nito, yung silicone sealant na ilalagay. Yun. Unti-unti na lang. Linis na ng stairs. Bali hanggang dito na lang po muna yung vlog natin mga karos, ngayong araw po ng Miyerkules. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Maambod nga po pala. Diretso sana lagay ng silicone niya, kaso nga lang medyo mahina ang silicone kapag basa po yung paglalagay. Kailangan po tuyo. Ipagpapabukas na lang namin yung paglalagay. Nandito muna tayo sa hardware. Ayan, bali matagal na natin tong kinuha sa hardware noong 22 pa. Naalala nyo dito sa Riego de Dios. Yan, nagpadala tayo ng tubular na 2x3 para dun sa gabay ng ating handrail, yung sa staircase na renovation. Tapos sa tubular, 3 pirasong 1x1 at saka isang hard duplex na 1 part naman. Itong hard duplex yung pinang cover naman natin sa ilalim naman po ng ating loft bed na pinagawa dun sa kwarto. Tapos dito sa Anyana, yung unang kinuha ni Adonis na alambre, 5 kilo na alambre po yan, na number 16. Yung time na mag-isa lang siya. Yan, sinasama natin sa vlog itong dalawang unit na to. Yan, itong dalawang project na to, para meron din po tayong review dito po sa video. Saka syempre review na rin po kay client. Okay, ito na yung mga nagawa rito sa project natin sa phase 3. Yan, pinatanggal na natin. Tsaka pala wala pang buhos to. Ang isa sa mga disadvantages kasi nito, kapag nabuhusan na siya, kailangan matapos natin yung curing time para hindi siya maapektuhan ng vibration habang dinedemolish to. So sa ngayon, pinatanggal muna natin. Tapos schedule na po tayo sa buhos nito sa mga susunod na araw. So ito naman yung ipapatanggal natin. Ang gilid. Tsaka ito, hamba. Yung pinikap natin na tiles, yan para dito po yan. Yung covered nung tiles installation ng ganito, yung buong cladding pababa, at saka yung maliit na portion ng cladding dito sa likod ng meter base. Ayan yung framing natin. Ayos. Tapos yung tambak natin, yung ilan sa mga panambak dun sa phase 6, dito namin dinala, kaya makikita nyo yung mga tiles dito. Yan, isang hakotan na lang po natin yung magkabilaan. Yun, halos patapos na. Tapos sinasabayan na rin po agad ng ng linis. Yan, para kinabukasan halos alikabok na lang. Siyempre sa renovation, talaga may existing na handrail. Yan, sa ngayon, bali ngayon, ang diskarte, pinuputol, ikakabit na lang. Tapos may abang naman na po yan dyan.
Yan, para yung tiles buo. Yung makikita nyo buo. Dati kasi pinuputol pa po namin yung tiles eh. Tanggal ng tuluyan kuya. Nagkusa. Sabi niya, alam niya naman na tatanggalin daw natin eh. Yan. Okay na tayo. Okay.